Serbisyong totoo lang. Singil sa tubig ng Maynila at Manila Water, tataas simula bukas. Una sa saksi, empleyado ng DepEd, patay sa pananambang sa Caloocan City. Isa pang una sa saksi, 20% aumento sa sahod para sa mga call center agent na nakaduty sa gabi, isinusulong sa Kamara. Umaabot sa kalahating milyong pisong multa at 6 na taong pagkakakulong. Itinutulak na parusa laban sa mga sangkot sa pagbebenta ng botsa. Matapos payagan ng Korte Suprema ang Kamara na ituloy ang impeachment proceedings laban kay Mercedes Gutierrez, Office of the Ombudsman, pinag-aaralan na ang kanilang susunod na hakbang. 3 buwan bago ang laban ng Manny Pacquiao, Sugar Shane Mosley, ticket sa bakbakan, halos sold out na. At Canadian teen sensation Justin Bieber, umeksena sa presko ng kanyang idol na si Johnny Depp. Sa mga customer ng Maynila at Manila Water, magtipid-tipid na po kayo ng inyong konsumo dahil simula bukas, tataas na ang singil sa tubig. Depende po sa laki ng konsumo ang dagdag singil na gagamitin daw sa pagpapaganda ng serbisyo ng Maynila at Manila Water. Saksi si Sandra Aguinaldo. Todo plano na ngayon si Michelle kung paano makakatipid ng tubig ang kanyang pamilya. Lalo pat bukas ay magsisimula na itaas ang singil dito. Siya lang daw kasi ang katuwang ng kanyang ina sa mga bayarin sa bahay at kanilang sari-sari store. Kahit pa sabihin natin na maliit yung pagtaas na mangyayari sa bawat household, yung akumulasyon niya, kumbaga sa isang taon, medyo malaki-laki din. Hindi lang yun yung iniintindi nating bayarin, diba? Kailangan bumili ng pagkain, kailangan ka magbayad ng ilaw. Depende sa laki ng konsumo ang dagdag singil sa tubig. Ang Manila Water customers na kumukonsumo ng di higit sa 10 cubic meters kada buwan, may higit piso ang madadagdag sa monthly bill. Pero ang karamihan ng mga customer na kumukonsumo ng humigit kumulang 30 cubic meters ng tubig, 58 pesos ang dagdag sa buwan ng bayarin. Dahil Manila Water customer si Michelle, pinakompute namin kung magkano ang posibleng maging bayarin niya sa tubig. Ang dati mahigit 750 pesos na monthly water bill, posible raw umabot sa 825 pesos ayon sa Manila Water. Para naman sa mga customer na Maynilad, halos 2 piso ang dagdag na babayaran ng mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. Pero ang nakararaming customer na nasa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan, halos 61 pesos ang itataas ng monthly bill. Paliwanag na Maynilad at Manila Water, taong 2008 pa nakaschedule ang taas singil. 11 pesos nga raw dapat kada cubic meter ang dagdag singil, pero para hindi mabigla ang milyon-milyon nilang customer, pautay-utay na itataas ang singil sa loob ng 5 taon. Ayon sa Manila Water at Maynilad, ang kikitain nila sa dagdag singil magagamit naman sa pagpapaganda ng serbisyo nila. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Hanggang kalahating milyong pisong multa at 6 na taong pagkakakulong, yan naman ang tinutulak na parusa laban sa mga sangkot sa pagbebenta ng botsa. Saksi si Sherry Ann Torres. Nitong mga nakalipas na buwan, sunod-sunod ang operasyon ng mga pulis sa mga nagbebenta ng botsa o yung double dead na karne. Pero wala pa rin kadala-dala ang ilan sa mga nangangalakal nito na tila di na uubusan ng diskarte para mailusot sa merkado ang mga bawal nilang paninda. Kaya gigil na ang National Meat Inspection Service o NMIS. Hiling nila sa Senado, tapangan ang malabnaw umanong batas kontra botsa. Tila sisiw lang daw kasi sa mga botsa vendor ang multang 1,000 hanggang 10,000 piso o pagkakakulong ng 2 buwan hanggang 1 taon na nakasaad sa Meat Inspection Code. Dapat daw gawin ng hanggang kalahating milyong piso ang multa at hanggang 6 na taong pagkakakulong ang parusa. Di raw kasi biro ang epekto sa kalusugan kapag nakakain ng botsang karne. Nariyan ang pagkasira ng tiyan, pagsusuka at pagkalason pa. This penalty had not been a deterrent to the commission or to the proliferation of this hot meat, Your Honor, in our public markets. Ang chairman ng Senate Committee on Trade and Commerce na si Senador Manny Villar, nagulat nga raw sa bulto ng mga double dead na karneng napupunta sa mga palengke. Last year, 1,341 kilos were confiscated, while in 2009, 1,595 kilos were taken away. These figures are outstanding. Pero di lang magaang parusa ang idinadaing ng NMIS. Ang mahigit 300 daw nilang tauhan, kulang na kulang umano para masusing inspeksyonin ang lahat ng palengke at katayan sa buong bansa.
Pero kung gusto raw talaga ng pamahalaan na matapos na ang problema sa Botcha, dapat na rin daw na amyendahan ng Republic Act 9236 at sakupin na sa batas na ito maging ang mga tao na mahuhuling nagbabiyahe, nagbebenta o kaya ay nag-iimbak ng mga hot meat. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi. Kinwestiyon naman ng mga senador ang timing ng fare hike sa MRT at LRT. Bakit kailangan pa raw magtaas ng singil gayong isa sa pribado na ngayong taon ang operation at maintenance ng mga tren? Hindi kaya pabaon o pasalubong daw ito? Saksi si Ruth Cabal. Di lang daw ito kilos protesta, kundi pagbabantay na rin ng grupong bayan sa board meeting ng Light Rail Transit Authority. Baka raw kasi magkagulatan na lang at may maganap umanong midnight approval sa pagpapatupad na ng taas pasahe sa LRT Line 1 at 2. Sa ngayon kasi habang patuloy pang mga hearing, di pa pinatutupad ng DOTC ang inaprobahan nitong fare hike para sa MRT at LRT Lines 1 at 2 na 11 pesos na boarding fee tapos dagdag na piso kada kilometro. Pero sa hearing kanina ng Senate Committee on Economic Affairs, hindi singil kundi timing ng taas pasahe ang nasilip. Bakit daw kailangan pang magdagdag singil gayong ayon mismo sa DOTC, isa sa pribado na ngayong taon ang operation at maintenance ng MRT at LRT. Tanong tuloy ng ilang senador, di raw kaya pasalubong o pabaon ito gaya ng binulgar umanong siste sa AFP? Parang masama pakinggan na magtataas tayo ng presyo bago i-privatize yan, parang nagbibigay tayo ng pasalubong sa bagong papasok. Diba? Why not hold it in abeyance? Huwag na munang itaas. Hayaan mo mag-bid out tayo sa pribado muna niya. Paliwanag naman ng DOTC, mas magiging kaakit-akit daw para sa mga pribadong kumpanya kung matataasan ang pasahe dahil mas magiging maayos ang financial status ng MRT at LRT kapag binenta na ito. Dahil tanging ang operation at maintenance lang ang isa sa pribado at pananatili pa rin sa pag-aari ng gobyerno ang infrastruktura ng dalawang pangunahing railway system sa Metro Manila, pinunto ng DOTC na kikita daw ang gobyerno sa babayarang concession fee ng mga pribadong kumpanya. Bagay na magpapadali raw sa planong pagdagdag ng mga tren at iba pang pagpapabuti ng serbisyo ng MRT at LRT. Isipin mo yung convenience sa pasahero noon. Pag bumalik ngayon sa gobyerno, anong ibig sabihin nun? Pwede mong ikalat ngayon yun sa mga ibang nangangailangan rather than give it to a specific sector. Pero giit pa rin ng grupong bayan, di raw dapat muna ipatupad ang fare hike sa MRT at LRT. Bigat din po talaga, lalo't hindi naman po tumataas ang sweldo. We wanted to implement it in March 1. We're still conducting public hearings. We're attending the hearings conducted by both houses of Congress and we'll see what will come out. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Sa ibang balita, pinag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang kanilang susunod na hakbang matapos payagan ng Korte Suprema na gumulong ang impeachment proceedings laban po kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pinaghahandaan na rin ng House Justice Committee ang marathon proceedings sa reklamong impeachment. Saksi si Teresa Andrada. Nakakatulog pa daw ba kayo ng maayos? Oo naman, dahil hindi naman ako guilty. Wala naman akong ginagawang masama sa ating mga kababayan. Natigil ang impeachment proceedings noong Setyembre nang maglabas ng status quo anti-order ang Korte Suprema bilang tugon sa hiling ni Ombudsman Merceditas Gutierrez na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanya. Labag daw kasi sa 1-year ban ang paghahain ng dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ang una, inihain ni dating Akbayan Representative Risa Barakel noong July 22. Matapos ang 12 araw, ang grupo naman ni Renato Reyes na bayan ang naghain ng reklamo. Pero kanina ibinasura ng mayorya ng Korte Suprema ang hiling ni Gutierrez. 7 mahistrado ang pabor na ituloy ang impeachment proceedings. There is no violation of the 1-year ban, no? Because the prohibition should be interpreted to refer to the institution of more than one impeachment proceeding. In this particular case, you will notice that the 2 complaints were referred to the Justice Committee at the same time. And the Justice Committee, although there were 2 complaints referred to it, we're only doing 1 proceeding. 5 mahistrado naman sa pangunguna ni Chief Justice Renato Corona ang pabor sa hiling ni Gutierrez. Argumento nila, walang pinalabas na rules of procedure ang Justice Committee kaya nilabag daw ang karapatan sa due process ni Gutierrez. 2 mahistrado naman ang pumabor na talakayin ang unang impeachment complaint at isang tabi ang ikalawa. Di naman sumali sa botohan si Associate Justice Presbitero Velasco dahil miyembro ang kanyang anak ng Justice Committee. May 15 araw si Gutierrez para maghain ng motion for reconsideration.
Sa ngayon ay tinatanggap niya ang nabalitang desisyon ng Korte Suprema. At dahil dito ay nakikipag-usap na siya sa kanyang mga abogado kung ano ang kanyang mga opsyon. Balik paghahanda na ang Justice Committee ng Kamara para ituloy ang impeachment proceedings laban kay Gutierrez. It will be a marathon hearing for sure. It will be. As much as possible, we'd like to finish this within 60 session days. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, isang empleyado ng DepEd ang patay matapos tambangan ng 4 na lalaking sakay ng 2 motorsiklo sa Caloocan. Agad pinuntahan ng GMA News ang ambush site sa timbre ng isang used Cooper. Ang report ni JP Soriano, una sa saksi. Sa timbre ng isang used Cooper, agad naming pinuntahan ang lugar na ito kung saan pinutumba ang property custodian ng DepEd Caloocan na si Willihardo Esponilla. Bakas pa nga ang dugo sa kalsada kung saan nagtirik na ng kandila bilang pakikiramay ang kanyang mga kapitbahay. Ayon sa saksi, nakasakay sa kanyang owner type jeep sa Esponilla sa may 4th Avenue ng Caloocan City nang bigla siyang pagbabarilin ng 4 na lalaki na kabonet at helmet at sakay ng 2 motorsiklo. Lumapit yung may dalang baril. Sumunod yung kasama niya para makakover ang pagbaril. Hindi naman makapaniwala ang may bahay ni Esponilla sa biglaang pagkawala ng asawang nakasama sa loob ng may 40 taon. Bukod daw kasi sa pagiging empleyado ng DepEd, namamahala raw ang kanyang asawa ng isang water refilling station. Wala po akong makitang rason para siya patayin. Wala akong makita talaga po na dahilan. Kasi nga, walang nakukwento na nakagalit niya. Bukod sa cellphone ng biktima, wala raw ibang nawawalang gamit kay Esponilla. Hindi robbery, parang personal interest. Iniimbestiga na ang motibo sa krimen. Pero ayon sa aming source mula sa Caloocan Police, posibleng gun for hire ang pumatay sa biktima base sa kilos at paraan ng pagpatay ng mga sospek. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Sinusulong naman ngayon sa Kamara ang 20% aumento sa sahod para sa mga night shift employee na mga call center. Ang report ni Rauna Crisostomo, isa pang una sa saksi. 3 taon nang baligtad ang oras ni Adrian Orquiza, pahinga sa umaga, pero sa gabi kayod naman siya sa isang business process outsourcing o BPO company. Bagamat sanay na raw sa ganitong buhay, aminado siyang marami na siyang namimiss sa pagtatrabaho ng gabi. Madami ding na compromise for the people who are working in the call center, working the night shift. So the family is compromised, work-life balance. Sa isang pag-aaral ng International Labor Organization, lumalabas na halos kalahati ng mga BPO employees sa Pilipinas ay nagtatrabaho sa gabi. Kaya naman malaking bagay raw para sa mga tulad ni Adrian ang bagong panukala ni Congressman Anthony Goles Jr. na dagdagan ang kanilang sahod. Sa inihaing House Bill, pinadadagdagan pa ng 20% ang kasalukuyang basic pay na nakukuha ng mga call center agent at iba pang nagtatrabaho sa mga BPO na nasa night shift. Pero, syempre, nakadepende pa rin ito kung papasaba sa Kamara ang panukala ni Goles. Dapat na ma-implement yan kasi maraming side effects yung working on a night shift. Siyempre, maapektuhan yung lifestyle and also health conditions. Okay naman yun kasi benefits din naman ng mga call centers na nag-work sa night shift. Ako si Rauna Crisostomo, ang inyong saksi.